Kayo po ay nanonood sa UCF TV. Yung mga handa ng magpuri sa Panginoon, pumalakpak at sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Amen! Amen! Praise the Lord! Come on! Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang. Ikaw ay kapiling ngayon. Salamat po, Panginoon. Umulan ng pag-asa. Kami ay nagkakaisa. Ano ba ng aming Katayuan. ibig mo ng lubusan? Sabay-sabay Nagkagalang sa hindak ng pagpuri ito. Sabay-sabay sabay nagkagalang sa sayaw at papuri sa'yo. hamang-hamang-ha. Hamang-hamanghang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat Pagpalain ngunit ang biyaya mo. binuhos. Hamang-hamanghang pag-ibig lampas langit. Kami minahal mong lubos. Aming itatanghal. Pangalan mo, Jesus. Salamat po, Panginoon. Misa pa, awitin natin. Tayo'y nagkatipon sa ngalan ng ating Panginoong Jesus. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang. Ikaw ay kapiling ngayon. Kapiling ngayon. Umulan ng pag-asa. Kami ay nagkakaisa. Ano ba ng aming katayuan? Ibig mo ng lubusan. Sabay-sabay Sabay-sabay nagkagalak sa hindak ng papuri nito. Sabay-sabay nagagalak. Sa sayaw at papuri sa'yo. Hallelujah! Ramang-ramanghang Pag-ibig lampas langit sa amin. tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo binuhos. Hamang-hamanghang pag-ibig lampas langit kami minahal mong lubos. Aming itatanghal pangalan mo, Jesus. Kamang-hamangha. Hamang-hamanghang pag-ibig lampas langit Sa amin. tumubos. Oh, Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya. mo'y binuhos. Kamang-hamanghang pag-ibig lampas langit kami minahal mong lubos. Aming itatanghal. Aming itatanghal Pangalan mo, Jesus. Hallelujah! Tinataas po namin ang pangalan mo, Panginoon. Purihin ang Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nagkagalang sa hindak ng papuring ito. Sabay-sabay. Sabay-sabay nagkagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Isa pa. Sabay-sabay nagkagalak sa hindak ng papuring ito. Sabay-sabay. Sabay-sabay nagkagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Oh, Kamang-hamanghang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain,
O Diyos sa buhay kong ito, ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo ay hahambing. Ang awit ko'y iyong tingin. Hallelujah! Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Sa'yo'y sumasa, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. isa pa! Kapag sa'yo'y sumasa, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y Hallelujah! sumasamba, Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Hallelujah! Oh, purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Oh, Diyos! Salamat po, Panginoon! Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Oh, hallelujah! Kaya nga tuwing nandun tayo sa pagpupuri natin sa Panginoon, katulad ng halimbawa na ibinigay ni King David, sabi ng salita ng Diyos, nandun siya sa kalye, nagpupuri siya sa Panginoon. Nasa kalye. Pag tinignan mo, para siyang parang may tama. Ngunit, itong tugon ni King David, di bali ng tingin nila sa akin may tama. Sabi nga ni King David, sasadyain pa niya, lalo pa. Kasi ang gusto niyang parangalan ay ang Diyos. Naalala ko tuloy yung isang tatay. Formal na formal. Kaso lang gusto niyang patawanin yung kanyang anak Nag-asal bata. Gusto niya patawanin yung bata Nagbago-bago ng mukha. Nagkikikilos ng mga hindi naman formal. Ba't kaya ginagawa yun ng tatay sa kanyang anak? Ibinababa niya yung sarili niya. Ngunit kabaliktaran ngayon, tayo yung bata. Katulad na sinabi ng salita ng Diyos, sabi niya, unless you become like them, meaning like little children, you cannot enter the kingdom of God. Let's enter the kingdom of God all together. Let us become like little children. Amen? Purihin ang Diyos sa buhay. O Diyos, kami naririto ngayon. Gawin mo pong pusong bata ang iyong mga anak. Makalapit, makapagpakumbaba. Laging nasasabik sa iyo, Panginoon. Dalangin ko'y makita ka
Dalangin ko'y makita ka, mapapasmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo lang nais masilaya ang kalwalhatian. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin. Itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Pinupuri ka namin. Lagi kang pupurihin. Itinataas ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin. Ikaw lamang, walang iba. Wala nang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Sama-sama tayo. Sa'yo ang aming mga puso nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin. Kapag kailan pa man tapat ng Diyos aking kapayapaan. Hallelujah! Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat. Magpakailanman ako ay di iiwan. O pababayaan man, pangako niyo'y aking panghahawakan. Kami lumalapit. Panginoon, lumalapit. Sa iyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Ikaw lamang, Panginoon. Panginoon, tugon sa aking dalangin. Tapat kailan pa man.
pangako nyo, ang langit kong sandigan. Pangako nyo ay tapat, magpakailanman ako ay iiwan. O papabayaan man, pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo, ang langit kong sandigan. Pangako nyo ay tapat, magpakailanman ako ay iiwan. O mapabayaan man, pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo, ang langit kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay iiwan. O papabayaan man, pangako nyo'y aking panghahawakan. Ako ay di iiwan. O papabayaan man, pangako nyo'y aking panghahawakan. Ako ay di iiwan. O papabayaan man, pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo'y aking Ang pangako mo, Panginoon, ang aming pinangahawakan. Ang aming sandigan. Ang katotohanan. Jesus, ikaw ang pangako. Ikaw ang binigay. Ikaw ang buhay. At ang iyong banal na spirito na pinangako mo rin para sa mga susunod sa iyo. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan. O papabayaan man, pangako nyo'y aking Good morning, brothers and sisters. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbabasa ng salita ng Diyos mula sa book of 2 Timothy chapter 2 verse 50. Sabay-sabay po nating basahin. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Praise God for His word. Hallelujah. Magandang umaga po. At tayo po ay pumikit at tayo po ay manalangin.
Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day that you have given us. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya sa amin hanggang sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil ikaw, O Diyos, ang buhay na Diyos na amin pong naranasan sa aming pong mga buhay at patuloy na nararanasan sa bawat umaga at sa bawat araw ng aming buhay. Patuloy, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ang aming pong ninanais na marinig ang iyong banal na salita. O Diyos, ang iyo pong ipaunawa sa bawat isa sa amin. At ikaw, O Diyos, banal na Espiritu, ang patuloy na magbukas ng aming pong mga puso at ng aming pong mga isip. Pagpalain niyo po kami ng patuloy ngayong umagang ito. At amin po itong itinataas, tanging sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So nais ko po maibahagi po sa inyo, ito po mensahe na in-inspire ng Diyos po sa aking pong puso para sa bawat isa sa atin. Na ang pinamagatang MI approved. Ayan. Mahalagang makita po natin na tayo po ba ay approved. Pakisabi mo nga sa katabi mo, okay ka ba dyan? Magandang tanong, no? Okay ka ba dyan? Oo. Napakahalaga masagot ng bawat isa po sa atin. Bakit? Marami po sa ating pong mga buhay ay atin pong hinaharap yan. Marahil meron kang pinagdadaan ng pagsubok, pinagdadaan ng mga iba't ibang sitwasyon. Kaya magandang tanungin, okay ka pa ba? Ayan. Napakagandang tanungin natin sa ating pong mga sarili. Kaya nga po, ganun din po sa ating pong mga kapatiran, tinatanong din po natin yan. Amen po ba? O tinatanong mo yung katabi mo, kapatid, kumusta ka na ba? Dapat nagtatanungan po tayo dyan kasi yan po ang magandang senyales ng bawat magkakapatid sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Magandang sign yan na tayo po ay nagkukumustahan. Kasi yung iba ay marahil sila po ay hindi po okay. Kaya tinan mo yung katabi mo, mukha bang okay? Mukha bang nakasimang? Kaya mahalaga po sa atin, ano po yun, makita po natin yan sa ating pong mga buhay. MI approved. MI approved. Sinabi po ni Pablo dito kay Timoteo, ito pong 2 Timothy, ito po yung huling letter po na sinulat po ni Pablo. At ito naman po ay ni-address niya kay Timoteo. At si Timoteo po ay isa po siyang disciple ni Pablo. At ito pong si Timoteo, nagpapatuloy na po siyang sumunod sa Panginoong Diyos. At gayon din, siya po ay nagpapatuloy ng makaranas na siya po ay naglilingkod sa Diyos. Ang sinabi ng huling bilin ni Pablo kay Timoteo ay napakahalaga. Kaya nga sa isang mamamatay na tao, napakahalaga yung kanyang huling mga sasabihin. Amen po ba? Ano yung sasabihin niyan? Yung last will and testament, di ba? Napakahalaga yan. Amen po ba? Paano kung wala? Wala na kailangan problemahin. Amen po ba? Kasi wala na eh. Bakit? Wala ka naman kasi madadala kapag ikaw ay namatay at pumunta na sa next na parte ng buhay. Wala ka na madadala dun eh. Kaya lahat ng meron siya, iiwanan mo. Kayamanan, bahay, sasakyan, ano pa mang mga kayamanan sa mundong ito, tandaan po natin, ito po ay temporary lamang. Amen po ba? May kita ka bang meron Bank of the Heavenly?
Pero meron sinasabi ang Biblia na meron daw pong treasures in heaven. Amen po ba? Matthew chapter 6, ang sabi ng Panginoong Yesus, do not lay up for yourselves treasures on this earth. Wala po dyan sa verse na dyan, ha? Take note yun lang po. Basahin niyo po yung mamaya. Huwag daw lang po kayong mag-impok ng mga kayamanan sa lupa. Na ano sabi doon? Where? Merong mga kalawang, merong mga magnanakaw na pwedeng magnakaw. At ang sabi ng Panginoong Yesus, ano pong sabi niyang sumunod? But lay up for yourselves treasures in heaven. Kaya ganun din po, tayo po ay nag-iipon. Para po, saan po? Sa ating pong treasures sa langit. Amen po ba? Tinan mo nga yung katabi mo, kapatid. May naipon ka na ba? Baka puro sa bangko na lang dito yan. O kaya nasa GCash. Yan ang uso ngayon eh. Nasa GCash na. Mag-ingat po tayo. Kasi maraming scammer ngayon. Amen po ba? Ayan, GCash ang kanilang pinupuntirya. Oo. Yung iba naman, yung mga online banking. Ano pong tawag po dyan? Oo, ito po ay modern stealing. Sinabi ng Biblia eh. Kasi meron pong mga magnanakaw. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ikaw yun, ha? Napakahalaga na makita po natin yan. Yung mga treasures natin sa heaven, paano ba tayo makakuha niyan? Napakahalagang maintindihan po natin ngayong umagang ito. Para hindi mo lang iniisip puro yung mga bagay sa mundong ito. Ayan. Bakit? Kapag tayo po'y humarap sa Panginoon, yan po ang tatanungin ng Diyos sa atin. Ano ba ang ginawa mo? Yan. Sige ha, di bigay natin doon sa susunod. After being saved by God, what shall believers do? Kapag namatay po tayo, siyempre meron po tayong susunod na haharapin. Pero bago po tayo mamatay, ano po yun? Salamat na lang ay buhay pa tayo. Amen po ba? Bakit? Nung tayo po ay niligtas ng ating Panginoong Jesucristo, nung siya po ay namatay sa krus, tayo po ngayon ay nagsisi sa kasalanan po natin at tayo po ay naniwala sa Panginoong Jesucristo na siya lamang ang tagapagligtas at wala nang iba. At siya ang tinanggap mo sa buhay mo. Ang tawag diyan, magandang simula na ikaw ay niligtas na ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Ang tawag diyan, edi ligtas ka na. Pero napakaganda. After ba nating maligtas, ano ba ang gagawin natin? Ano ba dapat na gawin natin? Ayan, ang magandang tanong. Tingnan po natin. After being saved, what shall believers do? Maganda makita natin yan sa ating pong mga buhay. I-reflect po natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Next, ano sabi ko dyan? After being saved, believers should understand deeply that they are created and prepared to do good works. Napakahalaga maintindihan po natin na after po nating maligtas, ano po yun? Para after tayong iligtas ng Panginoong Diyos, tayong mga mananampalataya. Meron po ba ditong nananampalataya sa Panginoong Jesucristo? Pwede ko ba makita yung kamay? Salamat sa Panginoon, ang dami pala. After daw nating maligtas, ano po yun? Believers should understand deeply that they are created and prepared to do good works. Napakahalaga maintindihan natin na tayo pala ay niligtas ng Panginoong Diyos at tayo po ngayon ay kinreate ng Diyos in a purpose. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo, kapatid, buti na lang buhay ka pa ngayon. Bakit? Kasi may purpose pa ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Kasi yan ang namimiss ng isang tao.
Namimiss minsan natin yan na ano po yun, na ang bawat hininga natin, akala natin, kaya tayo humihinga dahil tayo ay magaling. Magaling mag-inhale. Magaling mag-exhale. Magaling dumiskarte. Pero nakalimutan mo, ang bawat paghinga mo at bawat buhay mo ay biyaya ng Diyos na bigay sa iyo. Amen ba? Kapag naintindihan mo yan sa buhay mo, hindi ka magmamalaki. At hindi ka magmamayabang. At kapag talagang naunawaan mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, ano po yan? Ikaw ay magpapasalamat at magmamahal sa Diyos na gumawa niyan para sa iyo. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Diyos sa lahat ng ginawa niya sa ating buhay? Bakit? Natapos na yung pandemic Ang dami ng taong mga namatay. Worldwide. Hindi ba't napakalaking biyaya ng bawat isa sa atin ay andi dito pat buhay pa? Amen ba? Napakahalaga po yan. I-reflect natin yan. Upang makita natin at mapahalagahan natin ang ginawa ng Diyos sa atin. Pastor, kasi parang wala naman ako masyadong nakikitang, tawag dito, ginagawa ng Diyos sa aking buhay. Sige, di tingnan natin ha. The fact na wala ka sa ospital ngayon, okay ha? Ito'y napakalaking biyaya na sa Diyos. Amen po ba? Naalala ko na naman yung isa 5 araw lang na ospital dahil na stroke. Yung isang kapamilya ng umaaten sa UCF Mount Tabor Church. 5 araw lang, ER, na stroke. Ano pa nangyari? Magkano yung bill? 125,000. Ilang araw po? 5. Magkano per day? Nako, hindi natin kung sino magaling sa math dito. Magkano po? 25,000 per day. Amen po ba? Buhay ka pa ngayon. Amen po ba? Wala ka sa ospital. Amen po ba? Bilangin mo sa isang linggo. Magkano yun? 25,000 times 7. Ayan. Gumagana na yung mga isip. Napakahalagang makita natin yan. So 150 tapos ano ba po? Magkano po yun? 175? 7 days? Sa isang linggo na ikaw ay iningatan ng Diyos, sabihin mo, 25,000 na lang per day. E di napakalaking biyaya ng Diyos na binigay sa iyo. Amen po ba? Nakalimutan mo kasi, ang binibilang mo problema. Nakalimutan mo yung ginagawa ng Lord sa iyo. Per day, iniingatan ka at wala ka sa ospital at napakalaking biyaya ng ginawa ng Diyos sa buhay mo araw-araw. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa inyo. Kaya napakahalaga makita mo lagi yung ginagawa ng Lord sa iyo. Count your days. Count your blessings that you receive from the Lord. Kapag ganyan ang nakikita mo sa buhay mo, yan ang magandang outlook na makita mo araw-araw. Yan, napakadaming ginawa ng Diyos. At lalo na yung ginawa niya sa krus para sa iyo at para sa akin. Kung anong ginawa ng Diyos sa krus, tingnan niyo po, Diyos na siya, only begotten Son, Jesus Christ. Ano po yun? Yung siya po ay bumaba dito sa mundong ito. From heaven, He came down here on the earth. Para mamatay para sa ating mga kasalanan. Ikaw at ako, hindi ko i-exempt ang sarili ko dyan. Siya po ay kailangan ko sa buhay ko. Kaya ano po yun? Ito po'y napakalaking biyaya na binigay ng Diyos sa atin. Kasi ano sinabi niya dyan? Oo. Kapag ganyan ang ating pong
laman ng ating pong mga puso at isip, maintindihan mo na ang Diyos ay napaka-buti at napaka-mapagmahal para sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya pag inisip mo yan, aalis ka pa ba sa Panginoon? Hindi na. Hindi na. Bakit? Sa lahat ng ginawa ng Diyos sa atin, ito po ay napakabuti at napakaganda para sa iyo. Kaya nung ako po ay, ano po yun, kamuntikan ng mamatay sa China, ay salamat sa Panginoon. Binigyan niya pa ako ng tsansa. Pinaalala niya sa akin na meron pala akong pangako. At yung pangako ko ay maglingkod sa Panginoong Diyos. And because of that, God made me reminded that my life in this world has a purpose. Dapat naatake na ako noon, way back 2015. Ilang taon na po? 10 great years. Salamat sa Panginoon dahil doon ako po ay binigyan pa ng tsansa ng Diyos. Kaya yung buhay na binigay ng Diyos, ito po ngayon, magandang i-reflect natin. Are you thankful for what God has given unto you? Ganda na balikan natin yan eh. Lagi po kapag pinapaalala sa akin ng Diyos yan, it humbles me. Sasabihin ko nga pala, Lord, salamat po. Ikaw pala ang nagbigay sa akin ng ganitong buhay hanggang ngayong oras na ito. Kaya, pag iisipin mo yon, meron pa talagang purpose ang Diyos na nais para sa akin. Kaya nga after noon, 2015, in that same year, December 2015, and that's the year that I was called by God to be a pastor. Bakit? Kasi may papagawa pa palang Diyos para sa akin. Amen po ba? Kaya napakahalaga ng ating pong buhay makita natin ang purpose ng Diyos. We believers of Christ, we need to understand deeply that we are created and prepared to do good works. Mahalagang maintindihan natin yan sa ating mga buhay. Ano ba yung pinapagawa ng Lord? For us to do that good works. Ephesians 2:8-10, tinan niyo po sinabi. For by grace you have been saved. Dahil daw sa grasya ng Panginoon, kaya po tayo naligtas. Amen po ba? True faith. Kaya nga ang gagawin lang natin ay manampalataya tayo sa Panginoong Diyos. Manampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo na maski hindi natin nakita yung ginawa niya sa krus, wala pa namang ABS-CBN nun eh. Amen po ba? Wala pa namang GMA nun. Wala pa namang CNN. Pero naniwala ka na nangyari yon kasi maraming nakasaksi. Mga disipulo ng Panginoong Jesucristo, yung 11 na buhay pa doon. Yung yung mga iba pang women of Jerusalem na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. At yung iba't ibang mga tao, nakita nila kung anong ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Ano pong nangyari? Kaya nga po, ito po'y grasya ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Hindi mo man nakita, nabasa mo sa Biblia dahil ito po pinatotoo ng hindi lang isang disipulo, maraming mga tao. At dahil po doon, ang kailangan na lang po natin is manampalataya tayo sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Yan ang faith. Hindi mo pa nakita, pero naniniwala ka. Amen po ba? To see is to believe tayo. Hindi. Nananampalataya tayo sa ginawa ng Panginoon, maski hindi mo pa nakita. Dahil ito po nakita ng mga tagasunod ng Panginoon at sinulat ito sa Biblia. Amen po ba?
Oo, kaya ano po yun? Napakahalaga po sa atin na makita po natin yung pong grasya na binigay ng Diyos sa atin. Ano pong sumunod? Yung salvation na yan, hindi yan sa sarili mo. Hindi yan galing sa'yo. Amen po ba? Oo. It is not of yourselves. Handaan po natin. Hindi porket mabait ka, ikaw ay maliligtas. Amen po ba? Hindi porket marami ka namang ginawa. Ayan, susunod dyan. Tingnan mo ha. It is the gift of God. Ito'y regalo ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi dyan, not of works. Hindi yan dahil sa mga nagawa mo. Amen po ba? Kaya hindi ka maliligtas dahil sa nagawa mo. Bakit? Kung marami kang nagawang mabuti, tapos yun ang magiging source ng kaligtasan mo, yung pinakamarami na sigurong nagawa, wala nang iba kundi ang ating presidente, si PBBM. Meron niyang tupad. Ang dami, nagwawalis na, nagbibideo na, okay na kagad. Magkano? 7,000? 9,000 na pala ngayon. Meron tupad, meron pang may ayuda. Ang daming mga tinulungan yan. Kaso ano po yun? Siya po yung magiging talagang ligtas na kung yun ang basis ng kaligtasan. Pero napakalinaw na sinabi sa banal na salita ng Panginoon, salvation is not of works. Hindi yan sa mga ginawa mo. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo, kapatid. Hindi yan dahil sa nagawa mo. Bakit? Ang salvation ay dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus para sa iyo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang biyaya sa ating mga buhay. Ano pong sumunod po doon? Kasi kaya ayaw ng Panginoong Diyos na na maging according sa ating mga works. Bakit? Sabi niya, lest anyone should boast. Kasi kapag marami ka nang nagawa, nagmamayabang ka na. Amen po ba? Mabait ka naman. May nagsabi sa akin, mabait naman ako, pastor paano yun? Di sa langit na talaga ako. Again, di gawa mo yun. Kabaitan mo yun Marami kang tinulungan. Hindi, kabaitan mo yun Salvation is not received sa pamamagitan ng yun. Hindi ka maliligtas dahil sa ganoong mga bagay. Ang kaligtasan ay sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus, na namatay para sa iyo at para sa akin. Kaya nga, wala man isa sa atin ang pwedeng magmayabang. Amen po ba? Kaya napakahalaga maintindihan po natin yon sa ating pong buhay. Salvation is from Jesus. From God. Jesus Christ died on the cross. Next, ngayon, nanampalataya ka na sa Panginoon, ikaw ngayon ay nagsisi na sa mga kasalanan mo, tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Ano pong sumunod doon? Verse 10 muna. Excited Ano ang verse 10? Ano sinabi ng salita ng Panginoon? For we are His workmanship. Nakita mo yan, ha? Ayan ang pinakita ng Lord, pinapaalala sa atin na tayo po ay kinreate ng ating Panginoong Diyos. Para saan po? Para tayo naman po ay gumawa na ng kabutihan sa iba. Amen po ba? Kaya nga, dahil ikaw ngayon ay naligtas na, meron ng binago ang Diyos sa buhay mo, kaya ikaw ngayon ay gumagawa na ngayon ng kabutihan para sa iba. Amen po ba? Napakaganda yung ginagawa ng Lord sa bawat isa Sa bawat mga talagang nakaranas sa Panginoon, hindi mo mapipigilan yun. Merong pagbabago na ginawa ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo mapipigilan yun. Kaya
meron ng pagbabago sa iyong, sa iyong mga bibig. Amen po ba? Yung dating mga, marites. Ayan. Ano na yung mga marites ngayon? Hindi na marites. Amen po ba? O, tinan mo yung katabi mo, mukha bang marites? Yung bibig niya ngayon, talagang binago na ng Panginoong Diyos. Magmula nung siya po ay naligtas na ng Panginoong Diyos, meron na pong tinatawag na pagbabago. At dahil sa pagbabago yun, nakikita yun ng pamilya niya. Amen po ba? Hindi mapipigilan yan, makikita ng pamilya yan. Dati pa mura. Yung Bible study namin nung Friday, isang tinestimony nung isang kapamilya niya. Oo, itong asawa ko dati kapag nagsiselfone nga lang, nakano ng Facebook ng balita doon, puro mura na. Ngayon, sabi niya, magmula nung siya po ay talagang tumanggap sa Panginoon, nagpa-water baptize na nga sumunod na talaga sa Panginoon. Anong sabi niya? 7 araw na hindi na nagmumura. Hello? Anong tawag doon? Hindi mo kontrolado yun. It is the God who saved you and changed your life. At ito ngayon ang hindi mo mapipigilan na makita sa buhay mo. At nakikita yan ng ibang mga tao. Lalo na ng pamilya mo. Amen po ba? Napakaganda niyan. What? Why? Because that is how God has created us. Oo. Yung ating pong mga isip, hindi na po mag-iisip ng masama para gumante sa ating pong mga nakasakit sa atin. Amen ba? Hindi ka gagawa ng ganun. Oo. Baka pag na-traffic kayo dyan Oo. May nakagit-gitan kayo, anong gagawin nyo sa kalye? Gagayahin nyo yung mga road race dyan sa mga napapanood natin sa balita. Hayaan po natin na po yun. Meron pong pagkilos ang Diyos sa atin. Kaysa maganon ka, anong gawin mo? Oo. Sabihin mo, maboborn again ka rin! Maboborn again ka rin. Mababago ka rin ng Diyos kapag nakilala mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Amen ba? Oo. Kaya nga sa ating pong buhay merong ganoon. Deep in your life, there is something that the Lord is doing unto you. At ito ay mararanasan ng bawat mga anak ng Diyos. Amen po ba? Ayan. Kaya makikita mo yun. Since meron kang naranasan, you are created by the Lord. Meron ka ng bagong buhay. Ano pong susunod dyan? Meron ka ng tinatawag na ang buhay mo ay meron pong bunga. Nakikita mo dyan, ikaw na ngayon, meron po sa iyong pag-iisip, sa iyong pananalita, sa iyong mga ginagawa, merong iba ng maganda na ginagawa ang Diyos. At yun ang nakikita sa buhay mo. At hindi lang yun. God is continuously preparing you. Amen po ba? Talagang piniprepare ka lalo ng Diyos. Nangungusap ang Diyos na banal na Espiritu sa iyo. Nire-remind niya, sasabihin niya sa iyo, anak, patuloy ka. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Amen po ba? Hindi kita iiwan ni pababayaan kailanman. Napakahalaga yung relasyon mo sa Panginoong Diyos. Bilang anak ng Diyos, ay ito po ang patuloy na atin pong nararanasan. Araw-araw, gabi-gabi. Amen po ba? Parang ayaw nyo na. Amen po ba? Kaya napakahalaga po yun. Ano ngayon yung purpose ng Lord sa atin? Ano yung nais ng Panginoon na gawin ng bawat mananampalataya? Ayan, tingnan po natin. Sumunod. A true believer of Christ is a workman in a God-called church. Napakahalaga po na maintindihan po natin na ang bawat tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, siya po ay isang
workman. Ano pong ibig sabihin? Kapatid, meron kang ginagawa. Tingnan mo yung katabi mo, kapatid. Meron kang dapat gawin para sa Panginoon. Amen po ba? Oo. Ito'y galing sa loob mo yan. Kami natutuwa sa UCF Mount Tabor Church, no? Meron pong tinatawag na yung mga manggagawa po doon. Talagang napaka-on fire, maski ang init. Alam ni Tita Del po yan Pastor William, grabe. Maski ang init, talagang sila po ay gumagawa para sa Panginoong Diyos. Sila po ay, inaayos po nila doon. Para, po yun, na mapaganda yung ministry po natin. Ganoon din po ginagawa dito. Kaya nga po yung iba, nakikita po natin dito sa sukat. Sila po yung mga tumutulong po na magpaganda pa ng ating pong vicinity, ng ating pong simbahan. Amen po ba? Oo, alam nyo yun. Yung iba nga, nagluluto. Ang sarap magluto Amen po ba? Oo. Lahat ng ating pong ginagawa para sa ministry ng Panginoong Diyos, ito po ay alam at kita ng Diyos. Kaya napakahalaga, po yun? Ang bawat mga anak ng Diyos na nananampalataya talaga sa Panginoong Jesucristo, tayo po ay meron pong ginagawa. Tingnan mo yung katabi mo, kapatid. Sabihin mo, kapatid, meron tayong kailangang gawin. Yan. At yun yung napakahalaga na makita ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Okay? Now, how do you get approval on what you do as a workman? Paano mo ngayon makikita na ikaw ay approved na workman ng ating Panginoong Diyos? Paano nga ba? I will be sharing to you 4 things. Number 1, be diligent. Napakahalaga po na tayo po ay maging diligent. Pag sinabi mo diligent, ano ba sinabi ng 2 Timothy chapter 2, 3-6? You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Una pa lang, medyo mahirap na tayong pastor. Ano ba ibig sabihin yun? Kasi hindi namin isi-sugarcoat yan. Sa ating pagsunod sa Panginoon, mayroong persecution. Ibig sabihin, yung possible family mo, relatives mo, nung ikaw ay nakakilala na sa Panginoong Jesucristo, nanampalataya sa Panginoon, merong magtutulig sa iyo. Magsasabi, mga asar. Yan na naranasan ko Marami ng asar po sa akin And even sa trabaho, first company ko, inangaasar sa akin. Kinakausap ka ng Diyos? May nangaasar Bakit? Kung hindi kasi nila nararanasan yung nararanasan ko, nararanasan ng bawat mananampalataya, ano po yun? Talagang pagtatawanan tayo. Oo. Pero ano yun? Maawa ka na lang kasi hindi nila naintindihan yung kanilang mga ginagawa. Amen ba? Bakit? Kasi yung Diyos na personal na nararanasan mo, ay buhay na Diyos na naranasan din ng mga tao sa Biblia. The same God na naranasan nila, ito pong mahalaga na maranasan din po ng bawat isa sa atin. Ngayon, ang sabi ng salita ng Panginoon, let us endure hardship as a good soldier. Tingnan niyo po ang isang soldier, talagang meron niyang training. Amen po ba? Dito sa Pilipinas, ang pinakamagandang eskwelahan para dyan sa soldier na training, DPMA. Hindi po, ano yun? Ano ibig sabihin ng PMA? Pahinga muna anak. Ibang PMA ata yun Philippine Military Academy. Sa may Baguio po yan. Ano po yun? Talagang yung training po doon, medyo talagang mahirap. Bakit? Para kapag sila po ngayon ay, tingnan mo, meron tinatawag na warfare or may battle. Pag ikaw ay nandoon at sila mismo ay napunta na doon sa gera, sila po ay hindi
kaagad bibigay. Amen po ba? Kasi nga, soldier eh. Kaya ang sabi dyan, no one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life. Doon lang muna po sa verse. Ang sabi doon, that he may please him who enlisted him as a soldier. Napakahalaga yan. Pag sinabi mo yan, yan po yung karakteristik ng soldier. Ano pa sumunod? Verse 5, and also if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. Parang ganyan din ng isang atleta. Siya po ay, nagko-compete ng tama. Hindi po siya, hindi po siya magulang. Tingnan mo nga yung katabi mo, magulang ba? Pastor, parent, magulang nga. Hindi, ibang magulang yan. Ibig sabihin, talagang ginagawa niya yung discipline sa kanyang sarili. Ito yung rules. Implement mo muna sa sarili mo. Amen ba? Oo, sinusunod mo according to the rules. Nakikipag-compete ka according to the rules. Number 6, the hard-working farmer must be first to partake of the crops. Kaya nga napakahalaga po yan. Ang isang farmer, talagang sila po ay hard-working. Talagang masipag. Hindi pwedeng pag nagtanim ka, yan yung turo sa amin ni Brother Jojo, yung nangunguna po ng ating agritourism sa Mount Tabor Church. Ano po yun? Talagang sabi niya kasi naman pastor, kapag nagtanim yan, ang tao kapag nagtanim, gusto niya, hindi lang po mag-ani kagad Gusto niya, tumubo yun mag-isa, titingnan niya lagi yun at mamunga. Ang turo niya sa amin, kasi pastor, ang farmer ay hindi ganun. Tinitingnan ng farmer lagi yung kanyang, yung kanyang tinanim. Kung ano ba, kailangan ba ito ng pataba? Kailangan ba ito ng dilig? Kailangan, ano bang kulang nito? Baka nakakanluan. Natatakpan ng ibang mga malalaking puno para siya po ngayon ay hindi lumago. Meron bang mga nakapaligid pa sa iba? Yung soil niya ba ay okay? Ang tawag po doon, marami palang dapat i-consider bilang isang farmer. Ganun din po ang ninanais ng Panginoon sa atin. Paano tayo magiging diligent? Tingnan po natin. Una, letter A. Like a soldier. Kagaya ng isang sundalo, ano po yun? Tayo po na workman ng Panginoong Diyos. Tayo po ay nag-endure sa hardship. Maski mahirap, tayo po ay, tayo po ay susunod pa rin. Amen po ba? Parang soldier, maski pinapahirapan, maski may sugatan. Ang sasabihin niya pa rin, ano yun? Ayon. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Maski nahihirapan ka, amen ba? Maski pinipersecute ka, amen po ba? Sasabihin mo pa rin sa Panginoon, yes, Lord. Susunod pa rin ako sa iyo. Maski pinagmamarites ka na, amen po ba? Maski kung anong ginagawa sa iyo ng ibang mga taong nakapaligid sa iyo. Dahil ikaw ngayon ay sumusunod sa Panginoon, ang sasabihin mo pa rin, yes, Lord. Yung piniplease mo, pleasing who enlisted him as a soldier. Tandaan mo yan. Kung sino yung pumili sa iyo, kapatid. Kung sino yung pumili sa iyo, talagang hayaan mo na ikaw ay sumunod sa Panginoon. Ganon din, pinili ka ng Panginoong Diyos. Yung pagpili ng Diyos sa iyo, kaya ka ngayon nagpapatuloy. Dahil ikaw ay naranasan mo na pinili ka ng Diyos. Maski anumang pagsubok, maski i-persecute ka ng pamilya mo, maski parang may oras na talagang naubusan na ng finances,
ikaw pa rin ay susunod sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Bakit? Kasi maintindihan mo na ang problema ay pansamantala lang. Tandaan po natin, ang bagyo, walang bagyo na inabot ng 1 week. Walang bagyo na abutin ng 1 buwan. Ang bagyo ng buhay ay temporary lamang. Ay manampalataya ka sa Panginoon. Please, the one who called you, yung naglista ng pangalan mo, yung tumawag sa iyo. Hindi ba tinatawag ka ng Panginoong Jesucristo? Amen po ba? Tinatawag ka ng Panginoong Diyos. Makinig ka at lalo kang mag-fix ng mata mo sa ating Panginoong Diyos. Sabi ng Hebrews yan, fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of your faith. Amen ba? Ituon mo ang mata mo sa Panginoon. Ituon mo ang puso mo sa Panginoon. Oo, huwag kang tumingin sa tao. Tumingin ka sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Si Jesus kasi hindi nakatingin sa tao eh. Kaya nga maski siya po'y pinahirapan, anong ginawa sa kanya? Nilatigo, kinutya, pinabuhat ng krus. Ano pang pinagawa sa kanya? Nilagyan ng koronang tinik. Ano pang nangyari sa kanya? Pinako sa krus. Ano pong sabi niya pa rin? Yung nasa krus po siya nakapako. Ang sabi ni Jesus, Father, forgive them, for they do not know what they do. Napakahalaga sa ating pong buhay. Na ano po yun? Ganun ang gayahin po natin. Maski ano man pong sabihin at gawin ng masama ng ibang tao sa atin, ano po yun? Magpatawad tayo sa kanila. Amen po ba? Oo. Para yung buhay mo ay mas maging magaan. Bakit? Hindi ka nagtatanim ng sama ng loob eh. Hindi ka nagtatanim ng galit. Kapag yan ang ginawa mo sa buhay mo, mas magaan ang buhay mo. Sabi niya, ang gaan-gaan ng feeling. Sabi nung patalastas, no? Oo. Kailan po yung pastor? Then nakwento lang sa akin yan, ha? Next, letter B. Like an athlete. Kagaya ng isang atleta, ano pong ginagawa ng atleta? Siya po ay nagte-training. At ganun po yun. Ganun din. Siya po ay nagko-compete according sa rules. Hindi po siyang pwedeng magano dyan, mandaya. Kasi nadidisqualify yan. Kaya meron siyang tinatawag na discipline. Ayan. Na napakahalaga na ginagawa ng atleta. Dinidisiplina niya yung sarili niya sa pagkain, dinidisiplina niya yung sarili niya para yung kanyang stamina maging maayos, yung kanyang strength, ganun yung ginagawa po niyan. Kaya siya po ngayon nagko-compete din according sa rule. Hanggang makuha niya yung prize. Ganun din po tayo, maging parang atleta po tayo. Let us know the rules from the Word of God. And let us apply that in our lives. Maging guidance yun sa ating araw-araw na pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Oo. Para hanggang sa huli, tayo po ay magiging tapat sa Panginoong Diyos. At dahil ikaw ay naging tapat sa huli, sabi ng Matthew 24, He who endures until the end shall be saved. Kapag ikaw ay naging tapat hanggang sa wakas, ikaw ay makakakamtan ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos at gayon din, crown of faithfulness. Ay napakaganda sa ating pong buhay, yan po ang ating pong gayahin. I-apply sa ating pong buhay. Sumunod, letter C.
like a farmer. Ano pong ginagawa ng farmer? A workman hardworking. Oo. Until he reaps the crops. Napakahalaga po yan. Siya po ay nagtatanim. At hindi lang siya nagtatanim, tinitingnan niya yung kanyang halaman para ito po ay talagang makita niya. Mataba ba? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi, pataba sa lupa yun, ha? Tinitingnan mo, kung payat yung plant mo, baka may problema sa lupa. Kailangan mo ng input, ang sabi doon. Fertilizer, ibig sabihin. Para tumaba siya. Ganun din, kailangan na tinitingnan mo kung ano yung kailangan o kulang ng halaman na tinanim mo. Para hanggang makita mo yung araw na kung saan siya ay mamumunga. Amen po ba? Ganun din pong buhay ng isang mananampalataya. Mahalaga na tinitingnan po natin. Talaga nagsisipag yan. Hanggang makita natin yung bunga nito. Nabibigay ng Diyos sa atin. Tandaan natin, ang bunga naman, ano po yun? Ang sabi ng Panginoon, si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Napakalaga maintindihan natin. Maski naman pala, gano'n katayo kasi pag doon, sa huli, ang Diyos din ang magpapatubo at magpapalago. Kaya siya sa kanya ang bunga ang magbibigay ng bunga. Kaya huwag kang magmayabang din. Amen ba? Huwag kang magmayabang. Ang gawin mo, mag-hard work ka lang. Sumunod ka sa Panginoon, magsipag ka. According to the rules, at hayaan mo ang Diyos na nakakita ng laman ng puso mo ang magre-reward sa iyo. Amen po ba? Nasaan ka man? Hindi hayaan mo. Nasaan ka man? Nasa loob tayo ng church, napakaganda. Magsipag tayo sa mga gawain po natin sa ministry. Very good. Ganun din, maski lumabas tayo ng simbahan natin, magsipag din po tayo. Baka masipag tayo sa church, pero sa bahay, tamad. Kaya yung mga kabataan natin dyan, hindi yan tamad. Amen po ba? Parang hina Amen ba mga kabataan? Mamaya, pag inutusan na kayo maghugas ka na ng pinggan dyan. Sabi ni nanay, ano sasabihin mo? Wait lang. Ayan sige Yan ang mga mahilig pag inutusan yung mga anak Pag sinabi ng magulang, anak, itong gawin mo, sasabihin mo dapat. Ayun. Yes po. Ganun dapat. Marunong po tayong sumunod. Baka kasi sa loob naman ng church, doon masipag Naglilinis dito, naghugas ng pinggan, nagdiligpit-ligpit, pero sa bahay, tulog. Ayun. Kaya mahalaga, po yun? Inaayos po natin ang ating sariling testimony. Amen po ba? Kaya tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, kapatid, magsisipag tayo. Saan man tayo naroroon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Next po, number 2. Let us present ourselves approved to God. Napakahalaga po sa ating pong buhay, ng ating pong buhay ay pinipresent natin sa Panginoong Diyos na approved. Ibig sabihin, okay. Okay tayo sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Paano mo natin magagawa yan? Letter A, a workman should present his body as a living sacrifice to God. Napakahalaga ng sabi ng Biblia, ang atin daw pong mga katawan ay atin pong inaalay ng ng buhay sa Panginoong Diyos. Ano yung pastor? Hindi, baka maili yung isip nyo na pagsasacrifice na yan Ibig sabihin ng sakripisyo na yan, talagang marami tayong pagtitiis na gagawin sa mundong ito. Amen ba? Maski iniinis ka na ng mga, ng mga katabi mo, mga sasakyan, ikaw pa rin ay magiging cool. Be cool. Be cool. Okay? Cool ka lang. Hindi ka, magwawala.
Hayaan mo na ikaw ay nagtitiis. Maski anong sinasabi ng ibang mga tao sa iyo. Dahil ikaw ngayon ay sumusunod na sa Panginoon, magtiis tayo. Talaga may sakripisyo yan. Hanggang, ano po yun? Yung buong buhay mo ay talagang sinasacrifice mo na sa Panginoong Diyos. Tandaan natin, the God who sees your heart, the God who sees what you do in secret, He is the same God who will reward you openly. Kaya hayaan mo, alam ng Diyos ang lahat. Kaya ang Diyos na nakakaalam ng lahat, siya din po magre-reward nito sa iyo. Kaya magtiis po tayo. Amen po ba? Hayaan mong sumunod ka sa Panginoon, maski mahirap. Dahil ang Diyos ang nakatingin po sa atin. Sabi dyan, Romans 12 verse 1, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice. Paano ba yan? Buhay na sakripisyo sa Panginoong Diyos, sumunod, holy. Kaya napakahalaga yan. Merong pong paglalakad sa kabanalan ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Hindi lang tuwing nasa loob lang tayo ng ating simbahan, doon tayo holy. Paglabas, huli ka. Huli ka, no? Huwag ganon. Hayaan mo, maski nasa labas ka na ng simbahan, saan ka pupunta? Makikita ka ng Panginoon na ikaw ay sumusunod ng merong kabanalan sa Diyos. Amen po ba? Sumunod. Hindi lang yun. Sa living sacrifice, holy daw yung buhay. Ano pa sumunod? Acceptable. Talagang acceptable. Approve yan. Katanggap-tanggap sa mata ng Panginoong Diyos. Why? Because this is your reasonable service. Kaya napakahalaga yan sa ating pong buhay. Diyan po, ano po yun? Tinitingnan ng Lord yan sa ating mga buhay araw-araw. Sumunod po. Letter B. A workman goal should not present himself approved to people, but to God. Ano po ibig sabihin ko dyan? Ibig sabihin, yung iba kasing tao, ano po yun? Pinipakita niya yung sarili niya, approved sa tao. Pero, hindi approved sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos nakikita yung puso natin. Ang Diyos nakikita, ano po yun? Maski tayo na lang. Kasi pag maraming tao, titingin mo na yan. Nakita niya yung yung mangga ng kapitbahay. Dami nun, sarap nun. Maniba na. Pwede nang samahan ng asin. Anong tawag doon? Yung walang nakatingin sa kaliwa, walang nakatingin sa kanan, walang nakatingin sa harap, sa likod. Ano nang ginawa mo, kapatid? Kinuha na yung mangga sa puno ng kapitbahay. Kaya ano pong tawag po doon? Approve sa tao kasi tumitingin muna siya sa mga nakatingin sa kapaligid sa kanya. Hindi niya alam, ang Diyos ang nakakita sa kanya. Amen po ba? Anong tawag dyan? Hayaan daw natin ang sarili natin. Hindi lang, ano po yun? Not man-pleasers, but God-pleaser. Tingnan niyo po, ano po sinabi ng verse dyan? Colossians chapter 3, verse 22 to 24, Bond servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service. Tingnan mo bakit? Kasi sila ay sumusunod, gumagawa dahil merong nakakakita. Huwag daw tayong maging ganoon, sabi ng salita ng Diyos. Anong sunod pa sinabi niya? As men pleasers. Bakit men pleasers? Kasi gusto niya lang ma-please yung mga taong nakatingin sa kanya. Pero kapag mag-isa na siya, ayan. Pwede niya nang kunin yung mangga ng kapitbahay. Nakita niyo yung sumunod, manok.
Pastor, hindi kasi nakatali. Kasi naman, oo, tinutukanon yung aking mga pananim. Anong ginawa? Hindi ba chicken curry? Tinola, no? Ang kinuha yun, ninakaw, at yun ang ginawa. Tandaan po natin, maliit man yan o malaki, na pagkuha ng mga bagay na hindi sa'yo, ang tawag po dyan ay pagnanakaw. Kaya nga sabi ng Bible sa Ten Commandments, thou shall not steal. Huwag tayo magnakaw. Kaya ano po yun? Let us not do those things with eye service as men pleasers, but in sincerity of heart. Yung puso mo ay walang ibang motibo, kundi ang i-please mo ay Panginoong Diyos lamang. Amen po ba? Ano pang sabi niya? Fearing God, may takot sa Panginoong Diyos. Kasi kapag may takot ka sa Panginoong Diyos, maski walang nakakakita, hindi ka gagawa ng masama. See, if you're God the God who sees everything, the God who knows everything, fearing God. Ano pa sumunod? And whatever you do, do it heartily. Gawin mo ng hindi labag sa puso mo. Gawin mo na nagmumula sa puso as the Lord and not to men. At ang sumunod, anong po sabi? Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. For you serve the Lord Christ. Napakahalaga po yun. Oo. Tayo po ay gumawa ng mga bagay para sa Panginoong Diyos. Hindi man-pleasers. Hindi porket maraming nakatingin na tao. At sa halip, gawin mo yun na merong sinseridad sa puso, may takot sa Diyos. Gawin mo yun dahil alam mo ang Panginoong Diyos, siya ang magre-reward sa iyo sa tamang panahon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Letter C, a workman's goal should not worry so much about presenting other people approved to God. But his first concern should be to present himself approved to God. Minsan kasi ang tao po, masyado na pong nililid nyo na yung tao sa Panginoong Diyos. Oo. Sa paglilid niya yung ibang tao sa Panginoong Diyos, nakalimutan niya yung sarili niya. Nakakalimutan niya na siya pala po ay hindi exempted doon. Amen po ba? Kaya napakahalaga. Oo, lagi po nating ine-evaluate ang ating mga buhay. Tinitingnan mo yan sa salita ng Panginoong Diyos. Approve ba ako sa Panginoon? Approve ba itong sinasabi ko sa Panginoong Diyos? Bago ka magsalita, tatanungin mo muna, approve ba kaya ito sa Lord? Bago ka mag-isip ng mga bagay, approve kaya itong plano ko na pinaplano para sa Panginoon? Tinitingnan mo according sa salita ng Diyos. Napakahalaga upang tayo po ay makasunod at makagawa ng tama. Tingnan niyo po ang sabi dyan, no? 1 Corinthians 9 verse 27. Anong sabi? But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself become disqualified. Ano pong ibig sabihin? Kaya nga tinitingnan mo muna yung sarili mo. Bago ka mag-share sa iba. Tinitingnan mo yung sarili mo kung ikaw ba ay namumuhay according sa salita ng Diyos. Gandang yan, lagi mong gawin, self-check, self-examination. Sabi ng 1 Corinthians yan examine yourself. Test yourself. Bago mo, ano po yun? Hindi habang nagsishare ka sa iba, habang naglilid ka sa ibang mga tao, lagi mong ipacheck ang sarili mo sa Panginoong Diyos. Sabi nga ni David yan search my heart, O God,
Search my heart, O God. Lagi ka tayo nagpapacheck. Para tayo po ngayon ay hindi ma-disqualify. Amen po ba? Ano, nasaan ka man? Tingnan mo yan. Para ano po yan? You establish a good testimony. Ang tawag dyan, nakikita yung tamang testimony. May kita yan ng ibang tao. Ay merong iba. Meron talagang iba sa buhay mo. Nakikita ngayon yan. Para tayo po ngayon ay maging mabuting halimbawa na tayo po ay anak ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Kaya napakahalaga sa ating pong buhay, we examine ourselves. Bakit? Don't forget, whatever you sow, you will reap. Sabi ng Galatians chapter 6 yan. Kung ano ang tinanim mo, yan po ang aanihin mo, kapatid. Wala eh. Yan po ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Kung anong tinanim mo, nagtanim ka ng kabutihan, aanihin mo ay kabutihan. Kapag ikaw ay nagtanim ng kasamaan, ito po ngayon ay aani din ng kasamaan. Lahat po yan. Oo. Sabi ng Galatians 6 yan. Oo. Do not be deceived. God is not mocked. Tandaan po natin, hindi natin maloloko ang Diyos. Hindi natin maloloko ang Diyos. Kung ano man ang tinanim natin, ito po ang atin pong aanihin. Amen po ba? Kaya mga magulang, ano ko to sa mga magulang ha? Kaya sa mga magulang, lagi po nating tingnan yan. Ano bang tinatanim mo ngayon sa buhay mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo? Tingnan mo yan maigi. Ang sabi ng Bible sa Deuteronomy, kung ano daw po ang natutunan natin sa Panginoong Diyos, ang naranasan natin sa Panginoong Diyos, yun daw pong i-share natin sa mga susunod na generation. Yung mga anak mo, yung mga apo mo, yung mga apo mo sa tuhod, yung mga apo mo sa talampakan. Apo ma, ano susunod? Apo sa ingrown, ganon. Ano po yun? Kung sino man yung mga maabutan mo pa, i-share mo sa kanila yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. I-share mo sa kanila yung pinaunawa ng Diyos sa'yo para maranasan din po nila yon ng mga anak mo, ng mga apo mo, at apo-apo na iba pa. With such, ano po yun? Ikaw ay nagtatanim ng tama. Dahil ito ang nais ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya yung mga magulang ha, yan pong gawin po natin. Oo. Pag meron kayong mga anak na hindi pa nakakapagpatuloy sa Panginoon, pag-pray mo kapatid. Yun yung ibang mga sinasabi sa akin doon sa ibang mga parents doon sa Mount Tabor Church. Pastor, pag-pray nga natin yung anak ko. Sabi ko, sige, pag-pray natin yan. Oo. Pero wag nating kalimutan, ano po yun? Habang pinagpipray natin sila, hinahanap natin yung opportunity para sila ay ma-sharean din natin. Bakit? Kung share ka ng share din sa kanila, wala kang time para ma-sharean din sila, sayang. Kaya mahalaga, meron ka ding oras na ilalaan para sa pamilya mo. Para sila ay maakay mo din sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Find that opportunity. Find that opportunity. Ngayon, kapag hindi pa rin nakinig, pag-pray mo ulit. Hanggang makita mo yung opportunity again, hanggang siya po ay lumapit at makasunod sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba yan, mga magulang? Kaya yan po, ilan lamang po yan. Yan, sinabi niya na dyan. Deuteronomy 6:7, and thou shalt teach diligently unto thy children, and shall talk of them, kapag kayo'y nakaupo, pagkwentuhan ninyo yun. I-share nyo sa kanila yung ginawa ng Diyos sa inyo. I-share nyo sa kanila kung ano man po, yung pag-lead ng Diyos sa buhay mo, sa paglalakad mo sa Kanya. Kung paano ka sinamahan ng Diyos, yung ikaw ay natulog, iningatan ka, hanggang ikaw ay gumising, iningatan ka,
i-share mo yun sa kanila. Amen po ba? Gayan po ang nais ng Panginoong Diyos para sa ating mga buhay. Praise the Lord. Next, number 3. A worker who does not need to be ashamed. Napakahalaga po yan na ang bawat mga, mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Ano po yun? Tayo po ay hindi nahihiya. Amen po ba? Baka pag nasa food court na kayo, nasa kainan na, sa mall, hindi na kayo nagpe-pray. Diyan na mga makikita yun na hindi ka talaga nahihiya na ikaw ay nakaranas sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Mahiya. Oo. Kaya nga ako, sa trabaho ko po ngayon, hanggang ngayon, nagtatrabaho po ako as a field engineer. Manager na po ako na may hawak ng 7 engineer. Supporting worldwide. Okay? Ano po yun? Alam nila na pastor ako. Kaya pag may gathering kami, alaga, tawagin na natin si pastor mo, magpe-pray ng pagkain natin. Yung isa pa, sabi, pastor, birthday ko ngayon pag-pray mo din ako. Yung isa, nag-migrate na sa Australia, pastor mo, ipag-pray mo naman ako. Anong tawag doon? Hindi ko kinakahiya na ako'y pastor. Kayo, kinakahiya nyo ba pagiging Kristiyano? Patindi. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, kapag tayo daw po ay ikinaya natin ang ating Panginoon, ang sabi ng Panginoong Hesus, pagdating daw natin, kaharap natin ang ating Panginoong Hesus sa langit, ang sabi niya, ikakaya ka din niya. Hello? Hindi po ako galit, ha? Napakahalaga sa ating pong mga buhay, iyan po ang ating pong maranasan. Huwag po tayong mahiya. At sa halip, ano po yun? Let us always examine ourselves wherever we go. Kaya nga, lagi kong binabanggit yan every time I have the opportunity to share. Ang bawat isang Kristiyano ay hindi po every Sunday lang. Every Sunday lang siyang Kristiyano, tapos Monday to Saturday, siya po ay makamundo. Umaayon sa agos ng mundo. Kapag ikaw ay Kristiyano, hindi pwedeng every Sunday lang. Bakit? Ang Panginoong Diyos ay natanggap mo at kumikilos sa buhay mo. Kaya makikita mo yan, magmula Sunday hanggang Sabado, ang Diyos ay nararanasan mo sa buhay mo. Amen ba? Nasaan ka man nandoon? Oo. Nakikita ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Napakahalaga sa ating pong mga buhay. You always examine yourself. Tingnan mo dyan, letter A. Each workman will be examined at the judgment seat of Christ. Kaya kung araw-araw mo in-examine ang sarili mo, sa pagharap mo sa Panginoong Diyos sa langit. Ano pong sabi dyan? I-examine ka din ng Panginoong Diyos kapag kaharap mo na siya. Ano pong sabi ng Corinthians? 2 Corinthians chapter 5, verse 10. For we must all appear. Ayan po ha. Ito pong appearance na to ay sa sa mga mananampalataya lang. Kaya nga sa Corinthians niya sinasabi yan Sa believers lang yan. Sila po ay, they will be appearing before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Ikaw ngayon, since ikaw ngayon ay mananampalataya na ng Panginoong Hesukristo, naligtas ka na dahil sa Panginoong Hesukristo, ikaw ngayon ay pag namatay sa mundong ito, and then we face the Lord Jesus Christ. Ano pong sabi? Titingnan dyan kung ano ang ginawa mo. Ano bang ginawa mo? Yan ang mahalagang tingnan mo araw-araw sa buhay mo. Ano pa sabi niyo dyan sa Corinthians? Next, 1 Corinthians naman. 1 Corinthians 3, sabi dyan, now if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, yan kasi yung mga pwedeng maging resulta nun Ano pong sabi? Each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire.
And the fire will test each one's work of what sort it is. Sumunod, verse 14. If anyone's work which he has built on it endures, nakatawid dun sa fire. Ano pong sabi? He will receive a reward. If anyone's work is burned, he will suffer loss. But he himself will be saved, yet so as through the fire. Kaya ano po yun? Sa bawat mga mananampalataya, sa pagharap po natin sa ating Panginoong Jesucristo. At ngayon, itetest na, i-examine na yung mga ginawa natin dito sa mundong ito. Ano bang ginawa mo? Gumawa ka ba ng taos-puso sa Panginoong Diyos? Ikaw ay sumunod at naglingkod sa Kanya? Alam ng Diyos ang lahat ng yun at ikaw ay i-reward niya accordingly. Precious stones, gold, silver. Ito'y ibibigay niya kapag tama ang iyong puso at mga ginagawa mo sa Panginoong Diyos. Pero kapag ang ating pong puso ay hindi tama, ano po doon? Merong wood, hay, straw. Ibig sabihin, kapag dumaan sa apoy yun, ano pa mangyayari? Dahil wood, dahil hay, dahil straw, sila po ay masusunog. Kaya, ano po mangyayari? Mawawala yung reward na yun. Napakahalaga atin pong tinitingnan yun. Kapag ngayon po tayo po ay humarap na sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya, tingnan po natin yung tinatawag dyan na reward ng Diyos. And that's the reward of God that He is looking kung sino man sa atin ang susunod, magiging tapat, at maglilingkod hanggang wakas. Amen po ba? Letter C. A workman should walk diligently for the Lord, so he will not be ashamed when his work is examined. Ayan. Kaya napakalaga yan sa isang anak ng Diyos. Talaga pong he diligently work for the Lord. At hindi siya nahihiya kapag in-examine ng Panginoon ang kanyang mga ginawa. Bakit? Tingnan niyo po, sabi ng Matthew chapter 7. Sabi diyan, sabi ni Jesus, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Hindi pwedeng kinatawag-tawag mo lang na Lord, Lord, pero hindi ka sumusunod sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Sinabi ng Panginoong Hesus. Ngunit, pag sinabi mong Lord ang Panginoon ng buhay mo, si Jesus na yung Lord ng buhay mo, ang ginagawa mo ay ang, ano sabi niya? He who does the will of my Father in heaven. Napakahalaga, ang alamin mo sa buhay mo ay yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Bumalik ka. Ano ba yung purpose ng Lord sa iyong buhay? Bumalik ka sa pinapagawa ng Lord sa iyo. Para magawa mo kung anong pinapagawa niya para sa iyo. Amen po ba? Para makita yan natin araw-araw. Hindi tatanong mo, kaya huwag mo kakalimutan sa panalangin mo araw-araw. Lord, ano po bang kalooban mo? Kaya nga yung prayer na binigay ni Jesus na example sa atin sa Matthew chapter 6. Anong sabi niya? Anong sabi niya? Hayaan mo ang iyong kalooban, Ama, sa langit ang mangyari sa aking dito sa lupa. Napakahalaga po yan sa ating pong mga buhay na inaalam natin yung kalooban ng Diyos. Ano bang nais ng Diyos para sa iyo? Ano bang purpose ng Lord para sa iyo? Bumalik ka sa Panginoong Diyos at yun ang hanapin mo. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Huwag mo kalimutan, yan ang example ng Panginoong Hesus.
Araw-araw ipanalangin mo. Na malaman mo, matagpuan mo ang kalooban ng Panginoong Diyos. At ito po ang mangyari at magawa mo sa buhay mo. Amen po ba? Matthew 7 verse 22, balik po tayo doon. Ano pang sabi ng Panginoon? Many will say to me in that day, ano sabi? Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Ano pong sumunod? Cast out demons in your name. Sumunod. Done many wonders in your name. Anong sabi? And then, I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Kaya napakahalaga yan. Meron itong ginagawa, itong taong ito, meron ng ginagawa yung pagsunod sa Panginoon at paglilingkod. Ngunit anong sabi niya? Ang sabi ng Panginoon, hindi ka daw kilala. Yung sabi niya sa tao na to, ha? Ano sabi niya? Hindi ka daw kilala. Bakit? Ikaw ay nagpa-practice ng kasalanan. Kaya ang isang anak ng Panginoong Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Amen po ba? Wag na wag. Kasi hindi pwede. Niloloko mo lang sarili mo. Hindi pwede. A God who's a holy God cannot dwell unto a life, a body who is not living in a holy life. Amen po ba? Kung ano man ginagawa mo sa ministry, bantayan natin po yan. Ang ating pong mga buhay, i-examine natin. So that pagharap natin sa Panginoong Diyos, matagpuan tayo ng Diyos na tayo po ay nagpakumbaba at tayo po ay sumunod sa Kanyang kalooban at namuhay sa kabanalan na nais ng Panginoong Diyos sa atin. Amen po ba? Tandaan po natin, ang pagiging Kristiyano ay hindi every Sunday lang. Amen po ba? Monday to Saturday hanggang Sunday. Araw-araw. Yan ang tinitingnan ng Panginoong Diyos sa atin. Next, number 4. Rightly dividing the word of truth. Ayan. Kaya napakahalaga sa bawat mga anak ng Diyos, siya po ay dinidivide niya ng tama kung ano ang salita ng Panginoong Diyos nang merong katotohanan. Amen po ba? Parang ayaw nyo na. Amen po ba? Bakit? Tingnan nyo po Letter A. A workman should rightly handle the word of God as one would rightly handle a sword. Parang isang sword. Ang word of God yan. Sword yan. Kapag hindi mo ginamit, Hebrews chapter 4 verse 17 yun, ang salita ng Panginoong Diyos ay two-edged sword. Kapag ang salita ng Diyos ay hinawakan mo ng tama, di maganda yan, magagamit mo rin ng tama. Hindi, pag alam mo yung salita ng Diyos, parang yung ginawa ni Lucifer, ni Satan, kanino? Kay Jesus. Gumamit siya ng salita ng Diyos, tapos twisted, half-truth. Ano sinabi niya? Di ba, yung tinukso si Jesus, Matthew chapter 4. Anong ginamit ni Satan? Word of God din. Pero half-truth. Ang nais ng Panginoon, tayo po ay mamuhay sa katotohanan. Amen po ba? Tayo'y mamuhay sa salita ng Diyos na may katotohanan. Amen po ba? Dahil kapag yan ang pinamuhay mo araw-araw, ano pong sabi ng salita ng Diyos sa John chapter 8, 31, 32? Ang sabi niya, ikaw daw ay mapapalaya ng ating Panginoong Hesus. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen po ba? Lahat nga ng pinalaya ng Panginoon, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Kaya mamuhay tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Wag partial. Wag half-truth. Let us live according to the truth of God. Letter B, a workman should cut a straight line on the Word of God, properly presenting the essential doctrines to know what it said and didn't say, and how it was to be understood, and how it was not
to be understood. Kaya napakahalaga, ating pong mga salita ng Diyos, araw-araw po nating binabasa. Amen po ba? Sino dito nagbabasa ng Bible araw-araw? Pwede ka ba makita yung kamay? Parang konti lang kayo napakahalaga po yun na atin pong binubulay-bulayan araw-araw para makita natin yung ninanais ng Panginoon para sa atin. Kapag meron ka namimiss niyan sa bawat umaga mo, kapatid, tingnan mo, yung buhay mo ay manghihina. Parang ano yan? Oo, kasi sabi ni Jesus sa Matthew chapter 4, man shall not live by bread alone, but for every word that proceeded out from the mouth of God. Amen ba? Kaya parang pagkain daw yan. Tingnan nyo, pag ang tao ay kumakain, siya po ay healthy. Siya po ay malakas. Amen po ba? Ngayon, kapag siya po ngayon na hindi na kumain, ano mangyari sa tao? Siya po ay manghihina. 1, 2 araw, manghihina yan. 3 araw. Pag mas marami pang araw, 1 linggo, hindi kumain, ano mangyari sa kanya? Ano mangyari? Papayat, pastor. Siya po ay ano po yun? Magkakasakit. Ano pong sumunod pa? Oo. Kapag hindi pa siya kumain na more than doon, 7 days, 40 days, 60 days, ano mangyari? Ang tao ay mamamatay. Ganon din po ang tao bilang Kristiyano. Kapag hindi po siya kumain ng salita ng Diyos, araw-araw, 1 araw muna, ano po mangyari? Ikaw ay manghihina. Kaya ano yan, kapag mayroong tukso, ikaw ay mabilis bumigay. Kapag may problema, mabilis mag-worry. Andiyan na andiyan na kasi pastor si Judith. Ano tawag doon? Si Judith, madami na Kasi problema, sitwasyon. Doon ka na nakatingin. Hindi ka nakatingin sa Diyos na magsosolve ng problema mo. Kaya napakahalaga, nakikita mo yan. Kapag more than 1 day, 2 days, hindi ka pa rin nagbasa ng Bible, ano mangyari sa'yo? Una, manghihina ka. Sunod, magkakasakit. Kaya ka nagkakasakit kasi hindi ka nagme-meditate ng salita ng Diyos. Hello? Kaya nagkakasala na. Tapos ano po yun? Kapag pinagpatuloy mo yan, 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, hindi ka na nagme-meditate ng salita ng Diyos, ano mangyari sa iyo susunod? Nanghina, sakit, ano yung susunod? Mamamatay ka na. Spiritually. Bakit? Wala nang salita ng Diyos Wala nang nangungusap sa iyo. Wala nang paalala ang Diyos sa buhay mo. Amen ba? Kaya tingnan natin yan sa ating pong buhay. Hayaan natin na tayo po ay mag-meditate ng salita ng Diyos. Araw-araw, gabi-gabi. Amen po ba? Letter C, a workman should properly dissect and arrange the Word of God as a priest would dissect and arrange an animal for sacrifice. The word of truth is for pricking men in the heart and killing their sins. Kasi hindi natin malalaman kung ano man po yung mali kapag hindi natin binasa ang salita ng Diyos. Hindi din natin malalaman kung anong nais ng Diyos na paggabay sa iyo. Yung plano ng Diyos para sa iyo. Para ikaw ay makita mo yung plano ng Diyos. Sabi ng salita ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Kapag ang salita ng Panginoong Diyos ay iyong patuloy na minimeditate sa buhay mo, mas lalo mo mapagkakatiwalaan ang Diyos. Amen po ba? At yun yung gagawin ng Diyos sa iyo. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Para ang buhay mo ay makita mo ang nais ng Panginoong Diyos na maganda plano para sa iyo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Letter D, last but not the least, a workman should allot to each their portion as someone distributing food at a table must understand that biblical truth is not just an issue left up
to everyone's interpretation. Kaya nga po, kasi may mga kasamahan kami dun sa Mount Tabor, pag nagbabasa ng Bible, kukuha lang ng isang verse dito. Tapos, ang babasahin niya susunod, yung isang verse ng susunod na libro. Ang tawag doon, kapatid, huwag kang maging selective. Para maintindihan mo ng kabuuan ng salita ng Diyos, basahin mo ng sunod-sunod. Amen po ba? Ibig sabihin, kapag nagbasa ka wag lang one verse, tuloy-tuloy. Para makita mo yung kabuuan. Sa English, context. Para hindi ka lang namimili. Ngayon, hindi aksidente yan. Kapag pinagpatuloy mo yan, tingnan mo, makikita mo kung paano magpapaalala ang Diyos sa iyo. Noong ako po'y nagsimula magbasa ng Biblia, seryoso, nandito na po ako sa UCF. 2002. Yung tinuro po ng punong pastor ng salita ng Diyos, Joshua chapter 1, verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and be successful. Sinunod ko po yun, kapatid. Ginawa ko po yun. At yung salita ng Diyos, yun pala sinasabi po ng punong pastor, na ito po magbibigay ng paalala sa akin, ng paggabay sa aking pong buhay, yung pagtatama sa aking pong buhay, upang ako ay makapagpatuloy sa kanyang kalooban. Kapag walang salita ng Diyos, we will be lost. But when we have the Word of God, yan ang magbibigay ng patuloy na kalakasan sa atin, paggabay sa atin. Yan ang gagamitin ng banal na Espiritu nating Diyos para tayo po ay makasunod ayon sa kanyang kalooban. Amen po ba? Kaya napakalaga, ang salita ng Diyos ay patuloy mong bulay-bulayin. Upang ito, ang may apply mo sa buhay mo araw-araw. Kaya my challenge to you today, yes! 2 Timothy chapter 2, verses 20 to 21. But in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified, and useful for the master, prepared for every good work. Kaya hayaan po natin ang ating pong mga buhay. Magandang tanungin natin sa sarili po natin yan. Ang ating pong buhay ba ay nagbibigay ng honor sa Panginoong Diyos? Ang ating pong buhay ba ay nasa-sanctify ng Panginoong Diyos ng patuloy? That's the work of the Holy Spirit in us. Every day, every night. Ang ating pong buhay ay kagamit-gamit sa ating pong Master, Lord Jesus Christ. Napakahalaga, yan po ang piniprepare. Lahat po tayo ay nasa work in progress ng Diyos. Ang nais ng Panginoon, magpatuloy ka na maging approved sa mata ng Diyos. Amen po ba? Kaya, last question na nilagay ko dyan. Am I an approved workman? Matapos natin mapag-aralan ng salita ng Diyos, ang bawat isa na po, kayo na po ang magpa-examine sa Panginoong Diyos. Tingnan natin ang ating pong buhay according sa word ng Panginoong Diyos para tayo ay makasunod, makatugon ayon sa kanyang kalooban. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin ngayong oras na ito. Hallelujah. Nais mo bang maging approved na workman ng Panginoong Diyos? Tayo po ay pumikit at tayo po ay manalangin. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day that you have given us. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita na ito, Diyos, ang nagpapaalala sa amin kung paano kami makalalapit po ng tama sa iyo. Lord, ikaw po ang nagligtas po sa amin.
Ikaw po ang tumatawag sa bawat mga anak mo. Dalangin ko po, Panginoon, kayo po ang magpatuloy na kumilos at mangusap sa bawat isa sa amin. Upang kami, O Diyos, ay makatugon ayon sa nais mo para sa amin. Na kami po yung maging acceptable sa iyo pong harapan. Holy, pleasing unto your sight. Hindi namin magagawa yon pag hindi mo kami sasamahan. Hindi namin magagawa yon, Panginoon, kung wala ka ng pag-guide sa amin. Kaya, O Diyos, banal na Espiritu, patuloy na kayo pong kumilos sa aming pong mga buhay upang kami ay makatugon ayon sa iyong kalooban. Mangusap po kayo sa bawat buhay namin, araw-araw, sa aming pagbubukas ng iyong salita sa Biblia. Upang malaman po namin ang iyong kalooban. At ito po, Diyos, ang magawa namin sa aming buhay. Araw-araw. Dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na kalakasan ibigay niyo sa kanila sa pangalan ni Jesus. Because you are the source of our strength. You are the source of our hope. And may you bless them all in the name of Jesus. Dahil yan ang pangako mo sa iyong salita. That if we will serve you, O God, the Lord our God, you will bless our bread. You will bless our waters. You will take sicknesses away from us. And you will not let us be barren. And you will fulfill the number of our days. And we claim it all as we serve you, as we follow you in our lives. Salamat po ng marami. Kaya itinitiwala po namin ang buong buhay namin sa iyo, O Diyos. Magmula sa araw na ito. Ito pong aming panalangin at aming po itong itinataas. Tanging sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos at tayo po ay magpatuloy sa ating Panginoong Diyos. God bless you all. Kayo po ay nanonood sa UCF TV.